And then, Ayun. syempre, safety. Nakaka-stress din. Na-anxiety na ako once. Na-anxiety na ako. Pero, syempre, hindi pwedeng yung ma-stress ka eh. Kapag na-stress ka, hindi maano yung utak mo, hindi active yung utak mo na mag-isip or mag-research. Baka magkamali So, ka ng mga isipin, no? Mga ang ginawa desisyon. ko, nag-research yung mga, binalikan ko yung mga unang pangyayari na, oo, tama nga, may connection, ganyan. Talagang nagpaka-busy ako sa ganon. Hanggang sa na-discover ko yung Sara Army. Ayan Ako nga unang nag-post niyan eh. Ano bang yan? Can you elaborate dun sa Sara Army? Ang Sara Army, nagsimula yan, alam mo yung Marawi? Marawi Siege, yung linusob ni Duterte yung Marawi. Yan yung Sara Army ngayon. Okay. Yung ibang natira dyan, yan yung mga Sara Army. Plus yung mga natanggal sa Marines, yung maagang nag-retire. Ayan, si Gustaya. Anong pamahalan ng isang yan, yung nag-witness? Oo, yung Orly. Si Orly, INC yan, saka yan, Marines. Oo nga. INC pala yun. INC siya. Lagi niyang involved eh. Ano niya si Marcoleta? Yes, di ba? Maano mo yan eh, mako-connect the dot mo yan. Si Marcoleta, INC. Si Orly, INC. Ang nagpakilala daw sa kanya si Mike Defensor. Si Mike Defensor, isa siya sa Sara Army. Okay. Ang Sara Army ay hindi lang po militar ha. Meron din niya mga dating politicians, mga businessman, yung mga funds. Okay. Yan. Para Eagle sila dati. Yun ang right term. Eagle. Okay. Alam mo yung grupong Eagle? Kaya nga Agila siya eh. Okay. Oo, yung Eagles. Di ba may mga sundalo yung yes, Eagles. Okay. Yan pala. Parang yung meron kasi mga Guardians din eh. Guardians. Iba pa yung Guardians, di ba? Pero sila yung Eagles. Yan ang Sara Army. Kaya pala, di ba napabalita rin nung kamakailan or bago umalis ng pagiging Pangulo tong si Duterte, ang dami niyang baril na pinalisensyahan, di ba? Saka hinabili niya yun. Di ba sinasabi nga, bakit ang daming bodyguards niyan ng BPSG? Ba't ang dami-dami? Nasa 400. Oo. Hindi, Sara Army yun. Okay. Di ibig sabihin, okay no? Para siguro... Yan yung sinasabi ko. Magpapasahod dahil Di ba tinatanong siya kung nasaan yung intelligence funds? Kung anong ginagawa niya sa intelligence funds. Tapos ang sinagot niya, wala. Anong gagawin ko? Wala pa namang yung nangyayari sa bansa. Di ba? Kung parang inaano niya yung security ng bansa bago gamitin yung intelligence funds. Hindi. Pinansisweldo niya yung sa Sara Army. Okay. Yung narinig ko rin kagabi yung banta ni Pulong eh. I mean, yun yung parang nag-trigger yung request yata ni Duterte ayon sa pagkakasabi mo doon kay Boss Mark. Tapos, parang magkaka-connect na i-connect mo yung sinabi ni Pulong tapos ni Harry Roque. Yun. Actually, noong pa yung plano, kasama nga ako dyan eh. Yun ang pagkakamali nila. Kaya nga sinasabi kong bobo ka. Kay attorney. Pati si Sandra Cam kasama dyan. Si Sandra Cam? Buhay pa ba si Sandra Cam? Parang... Hindi, patay na. Okay. Patay na siya. Yung dating maisog pa. Oo. Pinaplano na yan. Na kung hindi mapapababa, ayan na, sige na, gora na sa suicide bombing. Doon sa naalala mo nung yung nagkulong si sa Congress ba, sa Senate? Nagkulong si Sara, tapos yung ayun, sa tingin mo, anong, di ba yung plano? Scripted yun. Scripted ba? Ang eksena doon, di ba, gumawa siyang sulat, pinadala niya dyan sa admin, sa pinakaano ng house,
magja-jogging daw siya ng umaga. Nagpadala siya ng sulat, nagre-request siya na kung pwede siya mag-jogging sa loob ng Nung Congress. Oo. Hindi siya pinayagan. Kasi that time, magpapabaril siya kahit sa balikat lang. Yung time na hindi siya na ang palalabasin is may nag-attempt pinututumba siya ni PBBM. Mm-mm. So, automatic, Tapos, magagalit yung mga tao. Yung sundalo. Inaano niya nga parang Ninoy Aquino style. Okay. Ayun pa nga yung doon pa yun yung time na sinasabi niya na ang mga Marcos daw ang pumatay sa kay Ninoy, gano'n ganyan. Kumbaga parang ino-open na nila yung topic para kapag nangyari sa kanya, exact na, mind conditioning. Kaya pala nagpataba siya nun, no? Para kahit konti lang matamaan ng konti. Di ba? Ano naman talaga yan? Malaki ang buto. Tabain naman siya talaga. Ano tawag sa atin nun? Malaking bulas? Yung Amazona. Pero, paano yan? Ngayon, nandiyan ka, syempre, sana safe ka, no? Paano yung pamilya mo? Hindi mo... Wala naman akong family doon. Di ba nasa Japan sila lahat? Hindi, kaya nga, paano yung communication? Hindi naman kami nag-uusap. Ayan, minsan minsan sila pa nga nagpapadala nung, oy bakla, parang trending ka na naman. Ang mga kapatid ko kasi, yan sa akin, tiwala yan sa akin. Alam nila yung tapang ko eh. Okay. Alam nila hindi nila ako mapipigilan. Nako, ano yung mga ini-expect mo na syempre ngayon yung ICI ba may insight ka diyan? Ano sa tingin mo yung kay Magalong? Si Magalong, huwag kayo magtiwala diyan, Duterte yan. Duterte si Magalong. Ano yan, di ba? Kita mo yung si Orly, yung Marines. Yung Marine na ginawang testigo, to the last minute binanggit si Yap. Oo nga. Oo. 'Di ba? Na hindi nababanggit simula umpisa. O bakit? Ngayon na-discover na si Yap saka si Paulo Duterte mag-best friend. Correct. Yun yung panahon na nabigyan siya ng 51 billion na pork barrel. Oo. Para sa distrito niya na hindi naman ganun kalakihan. Na alam ni Magalong pero linihim niya. Okay. Oo nga no. Yan din yung ngayon eh. So oo nga no. Yung detail nung pag-isplok ni Orly, binanggit niya nga pala si Yap no. Si Yap daw yung nagdala ng maletang marami.